Aga-aga nga ako naglakad ngayon, 5:45 ng umaga. Ewan ko lang kung sa inyo maaga pa rin yun, pero para sa akin maaga siya. May mga ka-stroke kasi na mga 4 madilim pa, 'di ba? Nag-e-exercise na, pero ako kasi nag-e-exercise ako 'pag maaga na. Kasi medyo madilim diyan, mahirap at ang daming baka kung makaapak-apak tayo ng kung ano-ano. Wala kasing ilaw diyan. At ngayon nga mga ka-stroke, ang ginawa ko lang is naglakad-lakad lang. Wala naman akong ibang ginagawa kundi lagi ako nagwa-walking ganyan, at saka pumunta nga ako sa taas dun sa may kalsada. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Umakyat ako diyan. Medyo mahirap pag-akyat actually kasi pataas yan sa totoo lang. Pero nakakaya naman kahit papaano, 'di ba? Basta ingat-ingat lang tayo. Kaya ang lakas ng loob ko diyan kasi walang sasakyan na dumadaan. At pumunta lang ako sa taas tapos bumalik ako agad. Kita niyo mga ka-stroke, wala pang araw kasi maaga pa talaga diyan, at nagpapaaraw lang ako mga 6 past 6 ata nagkakaaraw diyan. So hindi na ako pumunta ng park para lang magpaaraw o maglakad-lakad kasi pwede naman diyan. Medyo mahaba-haba naman yung lakaran. Tapos ayun, nag-stretching lang talaga ako. At syempre, bago ako magpatuloy, gusto ko muna i-shout out, baka makalimutan ko naman. Ayan, si Jeremy Hamto, shoutout sa'yo. Thank you so much po. Si Christopher Landecho. Tama ba ako? Landecho or Landico? Hindi ko alam kung tama bang pinagsasabi ko. Basta yun. At saka si Chase Me Chaos. Hindi ko alam yung tunay mong pangalan. Basta taga Davao siya. Si Eldison Alcantara at si Ivon Solavres. Ako, hindi ko alam kung anong pangalan niyo po, pero yun yung pangalan niya, Ivon Solavres. At syempre si Sir Rolando Marquez Sabanyo. Pa rin talaga ako maglakad. Pero kahit pa paano, di ba, nakakalakad na ako. Ang importante doon is makalakad ka, makakilos ka. Although hindi pa natin nagagawa yung mga nagagawa natin dati, tumatakbo, ganyan. Actually, nakakatakbo ako. Nakikita niyo naman yung dati kong takbo. Pero sa damuhan lang ako kasi natumba ako eh. At yan, gusto kong ipakita sa inyo yung sa kamay, yun ang ginagawa ko, yung parang para ma-twist yung kamay. I-try nyo yan. At magbilang lang kayo ng 1 to 10. Yan, at saka pataas din, tsaka sa baba. Matitwist talaga yung kamay nyo. Nung una kong ginawa yan, actually, parang tumutunog yung affected ko. Yung parang grr, ganon. So, habang tumatagal, ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon. Nagkaka-improvement na. At least, dati kasi medyo masakit. 'Di ba? Yung ganyan. Pero habang tumatagal, naging okay at wala na siyang sakit. Kaya, i-try nyo yan para sa kamay nyo matwist din. At ayan, naglalakad-lakad lang ako. Pabalik-balik lang ginagawa ko. Hindi ko alam kung ilang miles na. Basta pabalik-balik lang ako habang naghihintay ako sa araw kasi wala pang araw. Sayang naman mga ka-stroke kung hindi ako magpa-araw tapos lumabas ako, 'di ba? Syempre, ang araw din kasi nakakatulong din sa atin talaga yung araw para palakas din ng ating mga buto kasi mahina yung mga buto natin. At saka syempre, yung walking, ganyan, sobrang makakatulong sa atin yan para sa paa natin. At hindi lang yan kasi lahat talaga ng sa paa no? Lahat ng bigat pupunta sa paa. At yan, ginagawa ko lang din yan, yung parang yoko-yoko. Actually, mahina yung balance ko dyan. Pero pinipilit ko lang talaga. Pero nagpapasalamat ako at nakakaya ko na kasi alam ko kasi nung dati talaga hindi ko kayang gawin yan. Pero nagagawa ko na rin siya. May mga bagay kasi na hindi natin alam na kaya na pala natin. Nung nandun na ako sa park, actually, sinabihan ako nung nag-exercise doon kasi diabetic siya. Lagi siyang nag-exercise doon. Tapos sabi niya sa akin, try mo kaya yung gantong exercise, yung yumoyo ko. So, tinry ko. Sabi ko, nakakaya ko na pala yung ganoon. Kaya may mga bagay talaga mga ka-stroke na akala natin hindi pa natin kaya. Pero pag ginawa natin, kaya natin. Kaya mga ka-stroke, tuloy-tuloy lang tayo sa mga ginagawa natin. Kasi hindi natin alam na kaya na pala natin yung ibang bagay, 'di ba? At saka para din sa sarili natin yan. At saka sa improvement natin. At yan, umuupo-upo lang ako. Actually, pag umuupo ako sa baba, mga ka-stroke, parang nagbabounce dito sa
Tapos sa affected ko, parang may spring na ewan. Pero kailangan nating ituloy-tuloy yan kasi kung nakakaya natin yung ganyan, para din maano natin yung paa natin, 'di ba? Para maging malambot na siya habang tumatagal. Kasi sa umpisa talaga mga ka-stroke, spasticity ba ang tawag doon? Yung parang naninigas. Ganon din kasi ako. Lahat naman ng mga ka-stroke nararanasan yung ganyan. Habang tumatagal, lalambot na lang yan. Nakikita niyo mga ka-stroke nagkakaaraw na kahit papaano, 'di ba? Yan talagang hinihintay ko habang naglalakad-lakad ako, pabalik-balik, gusto ko din magpa-araw. Kasi may part lang diyan talaga na magkakapagpa-araw ka. Yung part na yan is nandun sa gilid, papakita ko sa inyo. Yan, diyan siya. Diyan talaga parang maano yung araw. Diyan lang ako nagpapa-araw talaga. Ayan o, nakikita niyo, medyo mababa na yung araw. Diyan talaga ako tumatayo mga ka-stroke pag gusto ko magpa-araw. At saka, maganda din diyan actually, habang may araw, nag-exercise ka, mas madali kang pagpawisan. Importante kasi sa atin mga ka-stroke ang araw din. Makakatulong din yan sa pangangatawan natin. At isa ang pagpapa-araw sa sinabi ni Dr. Atoy sa nakasama sa 7 doctors. Ayan, pagpapa-araw, pagpapapawis, at syempre yung inhale, exhale. Yan ang kagandahan kasi sa probinsya. Kasi masarap mag-inhale, exhale dyan kasi hindi polluted at saka presko ang hangin. Tignan nyo naman, ang daming puno, 'di ba? So, yan ang kagandahan dito sa amin sa Leyte. Tinapos ko na ang pagpapa-araw ko mga ka-stroke kasi masakit na sa balat. At ipapakita ko pala sa inyo ang bunga ng ampalaya sa amin. Ayan, maliit lang siya. Iba yan, ibang ampalaya yan. After ko maglakad mga ka-stroke, nag-BP ako 128. Kasi sanay ako sa mataas at gumalaw yung katawan ko. Next time po ulit. Salamat!